5 pangnegosyong ulam recipe na walang puhunan kasama ang Sari Suki. Simulan na natin. Una nating lulutuin ay ang nilagang baboy. Kaya naman nagpakulo na ako dito ng 4 liters ng water. Ngayon ilalagay natin celery stalks. 3 stalks yan. Stalk lang yung kukunin natin ha. Tapos isang buong sibuyas. Pamintang buo, half tablespoon or 1 tablespoon. And then 1 kilo ng liempo. So yung isang hiwa ng liempo, hinati ko ng 3. So bali ito ay 31 pieces. Since medyo maninipis na yung liempo ko, kaya pakukuluin ko lang siya. Unang pakulo ko dito ay 10 minutes. After niya kumulo, ayan, after 10 minutes, lalagay ko naman yung 1/4 cup ng patis, tsaka broth cubes. Tapos, ilalagay na rin natin yung patatas. Itong patatas na to 3 piraso, medium size. Ayan lang natin yan kumulo ng mga another 10 minutes pa. Kapag malambot na yung ating patatas, yan. So, ito, okay na to. Ngayon naman, ilalagay ko na yung Baguio beans. So, ito, tinanggalan lang nung dulo. Tapos, kulo lang din ulit yan ng another 2 minutes. Kaya hindi natin pwedeng tagalan ng luto yung ating patatas. 2 to 3 minutes, then okay na to. At kapag okay na din ang ating Baguio beans, so syempre, ito, titikman muna natin. Tapos, dito, pwede ka nang mag-adjust ng lasa mo. Sa akin medyo okay na, pero dagdagan ko lang ng konting asin. Lalagay na natin yung ating repolyo. So yung repolyo, yung isang buo, hinati ko lang siyang pa-kwadrado din. At ito na ang ating nilagang baboy. Next naman na lulutuin natin ay ang adobong manok. Kaya sa aking wok, maglalagay ako ng 1/8 cup ng mantika. Tapos, igigisa or isosote ko muna dito ang dahon ng laurel or bay leaves, crush na black pepper. Pwede rin yung buong black pepper. Pag naamoy mo na yung aroma, lagay na natin yung sibuyas. 1 piraso lang. Tapos, maglagay tayo ng bawang. Kapag amoy na amoy mo ng aroma ng ating mga spices dyan, lagay naman natin yung manok. So sa manok, depende sa'yo, pwedeng isang buong manok, pahati mo ng pang-adobo cut. Pwede rin naman yung mga parts lang. Kagaya nito, puro wings lang yung nabili ko. Sa 1 kilo, ito ay 10 pirasong wings. So pinaghati ko siyang 2, kaya 20 pieces yan. I-sear lang natin yung wala nang natitirang parang fresh na chicken dito. Mag-light brown lang siya ng konti. Ayan, at kapag medyo nag-golden brown ng konti ang ating chicken, lalagay naman natin dito yung 1/2 cup ng toyo. So, hayaan muna nating ma-absorb ni toyo yung ating chicken. Pwede naman, kung gusto mong medyo masabaw lang ng konti, kasi nga pantinda para may sauce kang maibigay sa mga customers mo. So, ito, 2 cups, pero siguro ang ilalagay ko lang ay 1 cup lang. Pwede na nating timplahan. Lagay natin yung ating sugar dito, 3 tablespoons. Pakuluin muna natin to ng 5 to 8 minutes lang. So, after 5 minutes, ngayon naman lulutuin natin yung ating suka. 1/4 cup ito. So, ito hindi muna natin siya hahaluin. So, hayaan natin kumulo ng kumulo hanggang 5 minutes pa. After nyan, pwede natin tikman tapos timplahan ayon sa panlasa. At syempre, masarap ang adobo kapag may itlog. Kaya yung nilagang itlog ilalagay natin dito. Pero hindi naman lahat. Pwede kang mag-separate lang no, ng itlog na ilalagay mo dito. Pero syempre kasi, pag nilagay mo yan dito, yan, nagko-color brown. Kaya naman, ito na ang ating chicken adobo. Ngayon naman, ang lulutuin natin ay ang picadillo or yung giniling na may patatas at carrots, di ba kung tawagin. So, dito sa aking wok, maglalagay ako ng 1/8 cup ng mantika ulit. Sibuyas, 1 piraso. Sa bawang, pwedeng 3 to 5 cloves ng bawang. So, hayaan muna natin yan. At kung makikita mo dito ang ating giniling, nakita mo ang ganda ng ang fresh-fresh niya. At itong mga patatas natin, yung mga gulay natin, ay lahat binili ko sa Sari Suki. Ayan. Doon kasi, merong mga fresh talaga at sobrang ganda ng mga frozen nila, pati yung mga gulay nila dahil sinusort out na nila yon bago pa ibigay kay customer. O, diba? So, lagay na natin yung 1 kilong giniling natin dito, pork giniling. I-sear muna natin hanggang mawala na yung pagka-pinkish color ng ating pork giniling. So, after natin ma-sear, lalagyan muna natin ng patis. So, yung patis ko is 1/8 cup. Hindi ko muna gagalawin yan kasi ilalagay ko na yung aking carrots. Ito ay 2 piraso. Tapos yung ating patatas, 4 na piraso naman. Saluin natin dito. So, habang palalambutin natin yan, ilalagay ko muna yung 75 grams ng tomato paste. Tapos, 250 grams ng ating tomato sauce. Maglalagay tayo ng water. Ang prepare ko ay 3 cups para mapalambot natin yung ating mga ingredients. Like yung giniling natin, 10 to 12 minutes.
check ulit natin. At kapag malambot na ang ating patatas at carrots, pero ilalagay muna natin yung ating bell peppers dito. Tapos timplahan natin siya, optional, pwedeng may seasoning powder. So ito po ay 1 tablespoon. Tapos sugar, pwedeng 1 tablespoon lang din. Tapos depende sa panlasa, pwedeng magdagdag ng asin. Or ito, pwede pa nating dagdagan ng water. 3 cups yung nauna ko. Ngayon, pwede tayo magdagdag ng another 1 cup pa. Dagdag pa tayo. Then, pakukuluin lang natin to tapos tikman ayon sa panlasa. At kapag natimplahan mo na ayon sa iyong panlasa, yan, syempre, magdadagdag ulit tayo ng pampaganda dito sa ating picadillo. So, ito, optional. Pwedeng may itlog yung bilhin nila, pwedeng wala. So, ito na ang ating picadillo. At para sa ating pang-apat na dish, syempre hindi mawawala sa atin ang tortang talong. Ayan. So, ngayon gagawa muna tayo ng ating giniling na filling, no? So, meron ako ditong 300 grams ng pork giniling, 1 tablespoon ng seasoning powder, ground black pepper, garlic powder, cornstarch, 1 tablespoon. So, haluin ko muna to. So, pag nahalo natin maigi, ngayon naman lagay natin yung ating red bell pepper, red and green bell peppers. So, meron ako ditong sibuyas. Isang pirasong sibuyas. Dahon ng sibuyas, 3 to 5 stalks lang. Haluin muna ulit natin yan. Ngayon naman, unti-unti nating lagay yung ating 10 piraso ng itlog. Yan. Halo natin dito yan. So, ngayon meron na tayo ditong egg na tinimplahan natin at ilalagay naman natin yung ating mga talong. So, itong talong, 1 kilo, nilaga ko muna tapos pinakulo ko muna yung tubig, then tinusukan ko yung mga talong para mas mabilis siyang maluto. Tapos binalatan lang natin. 10 piraso po itong talong na nabili ko rin. So, ilagay na natin. Nagpainit na ako dito ng mantika. Yan. Lagyan natin ng ating ginawang giniling with egg. At ito na ang ating mga lutong ulam. Ayan, pwede na nating ibenta ang nilagang baboy, chicken adobo, meron din tayong picadillo, tortang talong with giniling, at syempre, piniritong galunggong yan. At syempre, para sa ating servings. Depende, meron tayong pang take out, meron din tayong pang dine-in. Para dito sa ating pork nilaga, ang yield nito or makakagawa ka ng 10 servings dito. Tigta 3 pirasong baboy, samahan mo ng patatas at mga gulay. Dito naman sa ating chicken adobo, ang magagawa mo dito ay 5 hanggang 6 na serving. So, pwedeng tig-4 na piraso or tig-3 piraso. Dito naman sa ating picadillo, makakagawa ka ng 20 servings na ang takal niya ay half cup. Dito naman sa ating tortang talong with giniling, ayan, syempre per piraso yan, pero since 10 piraso yung talong natin, kaya 10 servings yan. At syempre sa ating piniritong galunggong, 13 servings po yan, tag-1 piraso. Ayan. Syempre, para sa costing natin dito, ang puhunan ko ay 0. Oo, tama, 0 dahil syempre sa Sari Suki, in-order ko lahat ng ating mga ingredients. So pag nag-order tayo kay Sari Suki, magda-download ka lang ng app. Downloadin mo lang yung app ng Sari Suki. Ayan, makikita mo yan dyan. At syempre, mag-fill up ka nung kanilang KYC na application para mabigyan kanila ng credit limit na tinatawag. So, ibig sabihin nun, etong mga binili ko na to, hindi ko pa to binabayaran. Ibibenta ko muna to kasi after 2 days or 48 hours, pagka-deliver sa akin ng mga goods, ng mga ingredients, ay saka ko palang babayaran si Sari Suki. Ang galing, diba? So, saktong-sakto sa ating mga gustong magnegosyo pero walang puhunan. Kasi, isa pa hindi mo na kailangang lumabas ng bahay dahil i-deliver ni Sari Suki ang ating mga orders. Wala siyang minimum orders para sa free delivery. Diba? Sobrang alwan sa atin yan dahil hindi na tayo mamamasahe. Ang pinaka-importante, sobrang mura at quality nung mga titinda natin, nung mga products, vegetables, and mga meats. Diba? Kaya naman, i-download mo na ang Sari Suki app at sundan mo lang yung mga instructions doon. At syempre, meron silang mga Viber groups, Facebook groups, kasi gusto nilang tulungan talaga ang mga Pinoy na magnegosyo. Ayan, hindi tayo iwanan ni Sari Suki. Pero, eto, kung susumahin natin yan, ang costing nitong mga niluto ko ay 1,471. Again, hindi ko pa yan binayaran kay Sari Suki, ha? Ibebenta ko muna ito. At alam mo ba, kapag tinanggal ko si 1,471 sa benta ko,
ang matitira sa akin na tubo ay 1,039. O, di ba? Di ka na lugi nun kasi wala kang nilabas na pera. At the same time, kumita ka pa at makakalibre kayo ng kain, di ba? Ng mga pang-ulam. Kaya naman, kung naging helpful sa itong video na to at gusto mo naman yung mga pangmaramihan, pwede mong i-check yung ating 20 packs catering ideas dito. Kaya naman, i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video and follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin.